What's up, KG? Ayan, so day 17 na ng ating codex. Kamusta naman ang inyong, sa mga nagko-codex, kamusta ang inyong biyahe dito sa codex? Panganong level nyo na? Kasama ba kayo sa leaderboard? Or kayo ba ay nahuhuli na sa inyong mga target? No? So tayo ay nahuli tayo ng isang araw sa ating target. So dapat ay level 17 na tayo pero level 15 pa rin tayo. So titingnan natin ating mga task ngayong araw kung tayo ay makakahabol sa ating target. At titingnan din natin kung ano yung ating mga task. Siyempre. At yung mga dapat natin na sagutin dito sa ating segment na ito, sa ating codex, kung magkano ba ang ating magagastos ngayong araw na ito sa Axie Infinity. So sa mga bago at sa mga ngayon lang naka-tune in dito sa ating segment na ito, pinag-uusapan natin dito yung tanong ng karamihan kung kamusta na ba yung Axie at kung paano pa ba kumikita dito sa Axie. So isa ito sa mga pwede ninyong gawin, no, na i-consider dito sa Axie Infinity. So ginagawa natin to para kayo mismo ang makakita kung worth it ba gawin itong codex para sa Axie Infinity or hindi. So pang day 17 na natin, so meron tong 55 days para tapusin at dun sa dulo nito malalaman natin kung profitable ba o hindi. Siyempre iba yung satisfaction ng kagaya ko na gamer at iba rin yung satisfaction ng isang investor pagdating dito sa magiging outcome. So siyempre hindi rin natin na ma-set aside yung fact na pwedeng hindi rin makonsider o hindi rin masatisfy yung puso ng isang gamer pagdating dito. Lalo kung ikaw ay isang collector. No? Malalaman natin dito pagdating ng pang 55 days. So i-check na natin ang ating task ngayong araw kung anong ating check tayo sa ating bounty board. So sa ating bounty board, meron tayong buy 15 Coco Choco. Asa na bang ating listahan? Ianda na natin ang ating listahan. Dahil meron tayong buy 15 Coco Choco. So intermediate yan, may 185 na bounty points at 50 para sa codex. Buy any bag Axie, so yan ang gusto nating task. Tapos buy any Axie, so sakto. Buy any Axie, tapos meron din tayo buy any bag. So, isang bili na lang tayo, dalawang task na kagad. Tapos, craft any rune. So, naglaro na tayo ng Origins kanina. So, nakapag-craft na rin ako niyan. Open 3 regular lucky pouches. So, okay yan. Meron tayong mga slips para pang roll. At have one win in Curse Coliseum. So, tapos na rin natin to. So, dito muna tayo sa pinakauna, sa buy 15 Coco Choco. So, punta tayo sa USDC kasi meron pa tayong USDC. 15 Coco Choco. So, magkano yan? 0.38 USDC. Teka, pili muna tayo ng ibang seller kasi baka, kalkulayan yan, 7 lang siya. So, hanap tayo ng maraming binibenta ito. So, 15 Coco Choco. 0.38 USDC. 0.39 na lang natin. Kasi round off na natin. 0.39 USDC. Tapos punta tayo sa buy any bug. So dalawang task na kaganito na matatapos natin. So bili tayo ng bug Axie. So, 1.43 naman ang isang bag. Bili na natin itong mas maganda rito. Bali, for Axie lang itong mga binibili natin. Ito na lang bili natin. Wala pa akong itong back eh. Yan. So, bili na natin yan. Magkano siya? 1.44.
So 1.44 USDC. So yan, 86 pesos. So tapos na rin natin yung dalawang task niyan, yung buy any bag at saka buy any Axie. Craft any rune, okay na tayo dyan. Open 3 regular lucky pouches. 3 regular. So regular lang. 3 regular lang. So payat ito. 10 lang. Premium pouch sana. Para medyo mataas yung points. Saka may chance tayo makakuha ng axe. Malit naman yung chance. Nakailang beses na ako wala namang nakukuha. So habang inintay natin ang ating reward para dun sa ating lucky pouches. Gusto ko rin balita sa inyo na tapos na ang playtest 2 ng ating TS Legacy. So sabi nila, playtest 2 has ended. Thanks for playing. Share your feedback and shape what comes next. Medyo nabitin ako sa playtest noon. Dami ko pa sanang gustong itackle doon ng mga topics pagdating doon sa TS Legacy. Pero meron naman tayong mga videos kung saan i-upload natin yun sa mga susunod na mga araw. Tungkol doon sa paano natin grind, paano yung grinding system, paano yung sa mga boss, lalo na yung Nightmare Event, yun ang una kong kasi talagang sobrang hirap niyang matapos, no? At ako naman nagbigay na rin ako ng feedback sa kanila. So ang overall ko ulit na feedback is 7 dahil doon sa mga ibang mga issues na hindi ko nagustuhan. Pero mas lamang pa rin naman yung nasatisfy ako doon sa mismong laro. No? So mas kakaiba itong pina-experience nila ngayon kaysa nung unang playtest. Kasi nung unang playtest is more on grinding lang. So may boss fight. Pero ano talaga, actually mas relax yun dati kasi iwan mo lang sa isang spot na farm na yung iyong Axie. Ngayon is kailangan mo talaga siyang i-grind. No? Pero yun nga, sana yung mga ibang mga feedback. At saka isa pa sa mga sinabi ko doon ay yung integration ng SLP. At yun ang pinaka-concern ko talaga. Kung magkakaroon pa ba ng utility ang SLP. Kasi yun ang inaabangan ko eh. Kung ang Axie Infinity ba ng nagpasikat sa kanila is ang SLP, i-abandon ba nila? No? So, ganun ka-risky ang mga cryptocurrency. Paano siya naging risky sa pananaw ko? Kagaya niyan, ang nagpasikat talaga sa Axie Infinity, hindi yung AXS, hindi yung RON. Nakilala ang Axie Infinity dahil sa SLP. So, i-abandon ba nila yon? Nakagawa ng community dahil sa SLP. Diba? Lahat halos ng naglalaro, lahat halos ng mga dating players, SLP ang mas kilala kaysa sa AXS token, kaysa sa RON token. So kung once na i-abandon na nila yan, ano magiging epekto nun? So sa magiging integrity ng isang project. Lalo na yan ang Axie Infinity, hindi naman yan small time na gaming company sa Web3. No? So hanggang ngayon is siya pa rin yung number 1 pagdating sa NFT sales, pagdating sa active users. So Axie Infinity pa rin. Pero once sa bitawan nila yung isa sa mga token nila, kailangan na rin nating i-calibrate. I-recalibrate yung ating mga asset, i-recalibrate yung ating thinking pagdating dito sa mga Web3 gaming. No? So nandito naman ako para sa resulta na magiging successful ba ang Axie Infinity or it's ito sa mga magiging biggest failure pagdating sa Web3 gaming na magiging notable na pagdating sa mga susunod na mga games. No? Meron kasi nga nangyari kagaya nung nangyari sa Key2 World na inabandon na nila ang kanilang token. No? Kasi ang kanilang sinasabi hindi daw kanila yung Key2 World, Key token. Pero in-integrate nila yun sa kanilang game. Tapos after nun ay naging reason daw nila yun para bitawan dahil hindi naman daw yung direkta sa kanila. No? At pagkatapos nung January yun, then ngayon, talagang inabandon na nila pati yung project mismo. No? Sayang yun kasi nag-invest ako doon dahil maganda rin yung MMORPG rin kasi siya.
At gusto ko yung pet system at saka yung kanilang avatar system kasi yun ang hinahanap ko sa Axie. Yung may sarili kang avatar, may sarili kang tao. Pero hindi na yun na hindi na yun na bigay sa mga investor. Binabenta ba ako doon? Wala. Lugi ako. No? So, worthless na yung mga NFT na binili ko. Pero still, nasa akin pa rin yung mga asset. No? Nandun pa rin ang aking asset sa Key2 World na which is lesson learned pagdating doon sa mga at yung isa pa yung Baxi, isa pa rin yun. Baxi Eternity, so parang meme version sa ng Axie Infinity. No? Na binitawan din ng kanilang founder, then ngayon ay dinedevelop pa rin naman. Hindi pa sila wala pa silang sinasabi na wala na. No? Wala pa silang sinasabi na wala na. Ang inano lang nila is tuloy-tuloy pa rin yung kanilang Pero hindi na ako maasa. Sooner or later, lalo na kung ganyan ang galaw, wala na yun. At bakit hindi ko benta yung mga asset ko? Wala na yun eh. Hindi mo na rin naman So, yung mga NFT ko naman na yan, hanggang mag-zero yan, hanggat may gamit sa akin. Hanggat nasa akin yan, yun na lang, dyan na lang yan. Di ba? Ipapasa ko pa ba yan dun sa ibang tao na alam ko na mawawala na rin? Ibibenta ko yan sa pinakamurang halaga, pero ano naman yung magiging epekto dun sa bibili? So, syempre, naging fault ko naman yun. Mali ko. Kaya itinuturo natin ito, yung mga naging experience natin pagdating sa NFT gaming, sa crypto. No? Pero overall, meron pa rin ako mga strategy na nag-work. At yun naman pinagpapasalamat ko. Kaya ako nandito pa rin sa crypto space dahil may mga loss man ako. Pero marami pa rin akong mga wins na kinoconsider na yun ang mga bagay na pwedeng makatulong sa akin. So, hindi naman to para sa lahat. So, kung ikaw ay interesado or ikaw ay gusto mong ma-educate pagdating sa ganito, subscribe ka dito sa akin channel. At yung mismong experience ng isang average na investor, trader, at isang gamer, no? So, dito itinuturo natin yun. I-share natin yung ating mga na-experience sa inyo, lalo na kung ikaw ay curious, gusto mong subukan, pero wag ka muna maglagay ng pera. Tingnan mo muna, obserba mo muna yung market. Bear market ngayon, kahit na ba nagpa-pump si Bitcoin, nasa bear market tayo ngayon. So, ito yung panahon para mas maging mausisa at talagang pag-isipan yung the next 4 years ng iyong journey dito sa cryptocurrency, sa crypto world. So, tingnan natin ang ating reward. Ang haba na naman ng aking, mahaba pa yung aking paliwanag kaysa dun sa 2 minutes na binigay sa atin. Na-discuss ko lang kasi dahil yun nga, wala na yung Atias Legacy. Sayang, kakamiss din maglaro. Miss ko na kagad yung Atias Legacy. Mga 2 weeks din ako na pag-uwi ko, Atias agad yung nasa isip ko. Pero looking forward ako sa sunod na playtest. So, buy 15 Coco Choco. Okay na tayo dyan. So, buy any bag Axie. Buy any Axie. Buy any runes. Ay, crap any runes. Di pa pala ako nakapag-crap. Ano ba yan? So, tayo, open ko na lang dito sa isa kong phone. Kakrap lang naman tayo eh. Wala pala ako nakrap kanina na runes. Lima lang kasi yung ko. Tinatapos ko lang yung daily task ng Hindi ko na dito i-open kasi ano lang tayo. Sige, dito na nga lang. Dito na lang sa tablet. Ano mo na to, Win 1 Curse Colosseum, tsaka Open 3 regular lock pouches. So, okay na to. So, punta tayo sa ating Axie Infinity. Ay, ba yan? Sanay na. Nasanay na. Atias Legacy kagad. So, magka-craft lang naman tayo ng any runes. Pasadahan lang natin ang ating Axie Infinity. Ayun, so abangan nyo din, meron akong isa pang Axie Infinity game na itatry. So, titingnan ko muna kung paano siya. Ay, wala pala dito. So, sa cellphone na nga lang. Kailangan ko pang i-login. Sa cellphone na lang.
cellphone na lang ako magka-craft kasi hindi naka-login dito yung aking account eh. Ito lang, kakraft lang tayo So, isang runes lang. Yun, okay na. Nakakraft tayo ng runes. So, refresh muna natin ito. Hindi ko napansin na wala pala akong runes na nakraft kanina. So, isa na lang naman to. Okay na. Ating bounty board. Punta na tayo sa ating bounty board. So, by 15, okay na. By any Axie. Dalawang by any Axie. Craft any runes. Open 3 regular lucky pouches. At saka yung ating 1 win in Curse Coliseum sa Axie Classic. So, tingnan natin ang ating rank. So, 1-3. Refresh muna natin. Ang layo na naman natin. Ano natin? 800 OWA. So, 1-1. So, laglag tayo sa 1,000. No? So, pero meron na tayong bagong reward at hindi pa rin tayo nag-level 17. Ayan, so may makaka-claim pala tayo ngayon ng 4.7 BXS. So, galing ito sa Premier Pool. 4.7 BXS. So, galing ito sa Premier Pool na kung saan every week nire-rewardan yung mga consistent na naglalaro ng gumagawa ng task sa bounty board. So, nakakuha tayo ng 4.72 BXS. So, magkano yun? $5 per week. Per week ngayong week. At also, pang ilan na tayo ngayon? Pang 29 tayo. So, baka same lang ulit next week. No? So, hindi naman tayo hindi naman natin pinupush masyado yung ating, titignan natin nasan, maging average player lang. Yung hindi pinupush talaga yan. Yung mismong leaderboard, consistency lang ating ang gagawin. So, ayun, meron tayong reward na 2 clay. So, ang clay ang ginagamit natin para sa re-roll, mag-roll para sa So, bukas, pwede na tayo makapag-roll. At ilang level na lang. So, 4 na level na lang, matatapos na natin ang unang book ng bounty board ng ating codex. Yan. So, Wednesday na pala ngayon. Ang bilis ng... Wednesday na ba ngayon? Wednesday na ngayon. Ang bilis ng panahon, Kala ko bukas ko pa makukuha yung reward. Ngayon pala yun. So, ayun. Thank you so much sa lahat ng mga nakinig, sa mga nanonood, sa mga patuloy na sumusuporta sa ating channel, sa mga supporters at subscribers. Maraming salamat sa inyo. At magkita-kita lang tayo sa arena. Game on!